Guys, good evening. So ngayong gabi, ang i-repair naman natin is isang Poseidon Thesis na airsoft rifle. So naka ETU na siya. Meron na rin tracer yung pinaka-hot-up chamber niya. So napakaganda ng unit na to at napakagaan. Yun nga lang, ang naging problema niya, nung nagpalit ng spring, syempre mas matigas yung spring na nilagay. Aksidente naman na nabasag yung piston body niya. So yun guys, ngayon magpapalit tayo na mas matibay. Gagamit tayo sa kanya ng SHS piston. So ito yung gagamitin natin. Guys, disassemble na natin. Simulan na natin. Kasi medyo marami pa tayong gagawin. Next naman natin dito is isang double bell BS R10. So dinala kanina ng client natin from Imus Cavite. Ito yung pinaka-tracer unit niya. So dati, ang ginagamit natin tracer is yung nabibili. So external siya. So ito, naka-built na siya sa hot chamber yan. Yan yung iingatan natin sa kanila. Yun. Akala ko di na natin matatanggal. Grabe yung bigas. Ay! Basag ang bearing! Yan. Close up natin yung camera. Yan. Yun, basag yung bearing niya. Yun o. Yun guys, nakita natin, basag yung bearing niya. So, check natin. Disassemble pa natin. Baka may ibang na-damage. Makikita nyo kasi sa design ni Poseidon, yan, dalawa sa kanya is naka-solid bushing, then yung isa sa bevel gear is 8mm bearing. So, tignan natin, baka meron pang ibang parts na nagka-problema. Yung warranty seal. Ayun! Kalbo! Teka, buo ang ano niya, piston. So, mali tayo ng akala. Noong akala natin piston, pero ito yung sira, gears. Lipat ulit natin yung ano. Yan. Nakita nyo guys. Bevel gear. Yun, ubos. Tapos, yan. Ubos din. So, tanggalin natin ito. Sector gear, lagas. Ubos din pala. Ayan o. Wawang Poseidon. Bungi. Buso. So, ulit. 446. Yan, medyo tumaas taas ang konti. 442.
442. Guys, good morning yon. So, natapos na natin gawin yung Poseidon Thesis na ginagawa natin. So, nung una akala natin piston body yung problema, kaya nag-ready tayo ng piston para sa kanya. And then, nung dinisassemble natin siya, nakita nyo naman sa video, nagulat din ako. Basag yung 8mm bearing niya. At nung dinisassemble na natin, nung biniyak na natin yung gearbox shell niya, is eto na yung lumabas. Yan. Ubus na yung ngipin ng gears. Then, hindi lang tong gear na to ha. Nadamay din yung sector gear niya, halos kalahati rin yung naubos, at pati yung bevel gear niya. 3 ngipin yung naubos sa kanya. So guys, grabe, tingnan nyo mabuti. Ano? Yun, yung mga durog ng ngipin, yun, yung nasa baba. Grabe, ganun siya karami talaga. Yun lang, kahit naka-ATU siya, siguro wala siyang sensor para sa ganun. Hindi katulad nung ginagamit natin na T238, once na nag-jam yung gear sa loob, automatic stop siya, hindi mo siya mapuputok talaga. So, itong unit na to is naka-Medusa ETU na. So, ito yung mga bagong labas ni Poseidon. Ang maganda lang sa kanya guys is with Bluetooth connection na siya sa cellphone nyo. Pwede nyo na i-program yung trigger nyo. Yung semi, pwede nyo gawing 2, 3, 4, 5, 6, hanggang sa para maging full auto na siya. Then, equipped din siya ng tracer sa hop-up. Naka-built-in tracer siya sa hop-up chamber niya. So, ito yung video guys, pakita ko sa inyo. Guys, pakita ko lang sa inyo, built-in tracer na Medusa. Ay, sorry. Medyo mahirap kasi. So, yun. Hiring. May ilaw. Oh. So, ganun to kaganda. Naka-built-in tracer na siya. Kagandahan din dyan is pwede nyo patayin yung tracer gamit lang yung cellphone nyo. Pwede nyo ring i-on yung tracer gamit yung cellphone nyo. Then, ang isa pang kagandahan nito is pwede nyo rin siya i-fire gamit yung cellphone nyo. So, hanggat naaabot yung Bluetooth, hanggat connected, yung ETU sa cellphone nyo, pwede nyo siya i-fire. So yun lang guys, sir sa owner nito, maraming salamat po. Yun, ready na yung unit mo. So guys, sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade, message lang kayo sa page na Cavite Airsoft Zone 2. Send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo ipagawa. Then, pag-usapan natin. At sa mga gusto mag-upgrade to ETU, yun guys, message lang kayo, kaya natin i-install lang ayos yun. So yun lang po, maraming salamat.